Guys, good morning. It's me again, your Kapangyaw in Canada. At ayun guys, paalis na ang Kapangyaw nyo dito sa hotel. Supposed to be, pupunta ako ngayon sa aking schedule for massage and therapist. So, samahan nyo ako guys. Actually, medyo late na ako today guys. Kasi, alas 11 yung schedule ko. So, 10:50 na. I need to rush. So, mag-i-scooter lang yung Kapangyaw nyo. Sorry. So, bibilisan ko na lang guys para umabot tayo ng 11. Sa downtown pa naman yon. Siguro, ay, wag lang tayong matraffic. So, Filipino time kasi palaging late. Wala sa isip ko. Ang bilis ng oras. Ayan, tagal ko pa maligo. So, yun na nga guys. Di ba sabi ko nga sa inyo kahapon is may schedule ako ngayon for therapy and massage. So, yun yung kinaganda dito sa Canada. One of our benefits sa health care dito sa Canada, especially sa health insurance, yung mga ganong privilege, nalilibre kami. So, ayun guys, bibilis-bilisan na lang ng Kapangyaw nyo para umabot sa 11 AM schedule. Actually guys, dalawa yung schedule ko ngayon. Yung 11 to 12 is chirotherapy. Then yung 2 to 3 naman is yung massage. So, yan guys, medyo traffic pa. Yun. Sana tayong malate. Baka mapagalitan tayo. Kasi alam niyo guys, may isa sa mga best practice talaga dito is on time dumating. Alam mo naman tayo mga Pinoy, lagi tayong late. Di naman late. Pero Filipino time. Kaya always beating the red light. Pero I think aabot naman tayo guys. May 5 minutes pa yata tayo. So, sakto, mga alas 11 nandoon na ang Kapangyaw nyo. Ano kayang oras guys?
10:52 na guys. 8 minutes na lang. Ah! Kasi alam nyo, ang ano dito is napakahalaga yung bawat segundo o minuto dito. Kasi guys, may mga naka-schedule din na susunod sa akin. So, kailangan talaga masunod yung schedule on time. Kasi, yun, domino effect yun. Minsan, pag hindi nasunod yun, makaka-cancel yung appointment ko. So, pag na-cancel yun guys, may charge na kagad yun. 50% na kagad yun sa insurance ko. So, sayang din, di ba? Yung hindi mo pinakinabangan tapos abala pa. Hindi lang sa'yo, abala din doon sa practitioner. Kasi, instead na dire-diretso yung schedule niya, magugulo ng dahil sa'yo. Kahit simpleng 2 to 3 minutes late yan, it's matter. Kasi nga, importante talaga yun guys. Kaya, yun din yung isang bagay na natutunan ko ng pag-i-stay ko dito sa Canada. Yung sumunod talaga sa time na inallocate sa'yo. Unlike sa Pilipinas na kahit mag-walk-in ka, pwede. Basta may pera ka, basta may pambayad ka, go. Dito, hindi. May pambayad ka sa hindi. Priority ka kung nag-book ka ng appointment. Kung may appointment ka. So, hindi yon priority. Schedule talaga yon. So, parang yung time na yon, nakalaan na sa'yo. So mamaya guys, after ko ng therapy ko, maghihintay pa ako ng 2 oras. I think 3 oras. 3 oras nga pala kasi hanggang 12 lang yung therapy ko. Then, babalik ko ng 2. 2 oras lang. Tapos, kain muna ako ng lunch ko. Tamang-tawa. Bago ako magpamassage. Pero, not heavy meal kasi nga, mamassage ako. Bawal. I think may last 5 minutes na lang yata tayo guys. Nasa downtown na ako, so I think malapit na ang mag-alas 11. Bakit kasi ang tagal mong maligo? Oh, 3 minutes na lang guys.
Guys, late na ako. Already 11 na. Oh. Sana di ako pagalitan. Hala. Hmm? Nawawala pa yata ako, guys. Ano ba yan? O, sumobra na ako. Feeling ko sumobra ako, guys. Ano ba yan? Andito na ako, guys. Nalito ko. Sorry naman. Hi guys, at ayun na nga. Tapos na yung first session ng therapy ko for today. Nandito ako ngayon sa downtown. Tatambay muna. So, hintayin natin yung second session ko ng massage naman, guys. Yung ginawang therapy sa akin ngayon is yung Cairo. So, alam yung mga napapanood yung pinapatunog yung mga buto-buto natin. So, ganun yung ginawa sa akin. Saglit lang naman yun, guys. So, hindi naman masyadong disalignment yung mga buto-buto ng kapangyawan nyo. So, minimal lang. So, kaya madali lang natapos. I think, mas mahaba pa nga yung tawag niyan, check-up kaysa doon mismo sa pinaka
therapy na ginawa sa akin. Yung bone checking sa akin, yung posture, tsaka yung mga test is almost umabot ng 20 minutes. Pero yung bone alignment, yung mismong therapy, inabot lang ng almost 10 minutes. Ganun lang kabilis, guys. So, ayun. Mamaya, meron ulit tayong second schedule for massage naman. Kasi, ayun, bato-bato na yung mga muscles ng kapangyaw nyo kakatrabaho. So, alam nyo naman na physical work yung trabaho natin. So, nagbubuhat tayo ng mga mabibigat. Tapos, yun, sabak nga, maghapon, sa kaka-beddings. Syempre, housekeeping tayo. So, yun din kasi talaga yung nature of work ko. So, kaya expected na talaga na yung katawan natin talagang mababanat. So, ayun guys, thanks God na lang din, covered siya ng insurance. Yun yung kinaganda dito, hindi ka na magbabayad. Magbabayad ka man, pero minimal lang, like for taxes lang. So, yun lang yung babayaran mo. But the whole procedure and the whole treatment talaga, napakalaking tulong ng what we call this, ng insurance, kasi talagang babayaran nila yung insurance. Even though sa iVision ko, sa insurance ko din to kinuha, yung tawag niyan, dental, lahat yan covered ng insurance. So, yung mga pwede nating privilege na magamit during here na nandito kayo sa Canada, gamitin natin. Walang masamang gamitin yun. Pero as much as possible, sana hindi ko magamit yung hospitalization insurance kasi ayoko magkasakit, di ba? Bukod sa nakaka-depress magkasakit, we want a healthy lifestyle. Kaya make sure ko din sa sarili ko na kumakain ako sa tamang oras, kahit pagod, kailangan mag-rest kasi gano'n naman talaga, di ba? So, ayun guys, samahan nyo ako mamaya ulit. Babalik tayo doon sa clinic para i-take yung second session ng therapy ko ngayon. So, pamper lang tayo ngayon, pahinga, tawag niyan, i-reward naman natin yung katawan natin na nagbibigay sa atin ng tawag niyan. Ito kasi yung investment natin, di ba? Katawan. So, ito yung gumagawa ng paraan para kumita tayo, lumaban tayo sa pang-araw-araw. So, kaya pag may opportunity and time, yan, may libre lang din naman. So, bigyan din natin ng reward, ika nga. Ang cute nila guys. So, tingnan mo. Mga bata. So, tingnan nyo guys. Kita nyo guys, in the younger age, sinasanay na sila on how they stand in their own. Nakakatuwa, di ba? So, sa atin kasi masyadong binibaby yung mga bata, especially pag ikaw yung nanay, tatay. Ganun naman talaga, kahit naman ako, ganun eh. Pero, dito makikita mo yung practice nila talaga dito. Kaya early as age pa lang talaga nagiging independent yung mga tao dito kasi bata pa lang talaga sila, tinuturuan na sila how to be independent. Yung tipong madapa ka, madisgrasya ka, you need to study in your own. Dito, tingnan mo yung bata kanina na natumba sa bisikleta, walang tumulong sa kanya. Kailangan niyang bumangon sa sarili niyang mga paa. So, ganun kalupit dito yung pagtuturo ng guys, ng mga Canadian, especially sa mga bata. Minsan na-amaze nga ako kasi kahit maulan, winter, talagang ilalabas yung mga bata sa school para lang ma-adapt nila yung
cold weather. Tapos talagang maglalaro sila sa labas para masana yung ano nila, yung immune system nila. Unlike sa atin na konting ambon, lagnat yung bata, konting tawag niyan, konting inom ng malalamig na bagay, sipon. Well, iba kasi yung culture and nature, so we need to respect that. Pero since kasi pag nandito ka talagang ma-amaze ka, di ba? How the differences it is. So, ayun guys. Hi guys, at ayun na nga guys, katatapos lang ng second session ko for today sa massage. So, pauwi na yung kapangyaw nyo. Pero, I think dadaan muna ako sa Tim Horton para magkape. Na relax yung buong katawan ko guys. Thanks God. Time check is already 4:30 in the afternoon. Pero sobrang init guys. Mainit yung araw, terking-terking yung araw, pero presko naman yung hangin. Bumawi naman sa hangin. Super refreshing yung hangin. Siguro dahil coming bare months na, so yung winter season guys papasok na. Actually hindi pa naman winter, magpo-fall season pa, pero yung fall season kasi dito guys malamig na, yung temperature is below 15 degree Celsius na. So, naglalaro sa 10 to 15 degree Celsius na yung temperature. So, malamig na siya. It's look like a Macau, Hong Kong winter season. So, ganun yung fall season dito. Siyempre, pag winter season dito, as usual, it's below negative na yung tawag niya, yung weather temperature. Malamig, syempre nag-i-snow na noon. So, and guys, before tayo umuwi, daan muna tayo ng pambansang coffee shop ng Canada, Tim Horton.
Ayan na yung Tim Horton guys, pero kailangan natin umikot gawa ng wala ditong pedestrian. Taka ko guys.